dahil sa ari-arian ng ate ko. Mabuti naman nagpakita ka sa akin. Marami kang atraso. Hindi nga nagpapapigil nga itong si Rosel. Talaga namang natuloy ang kanyang pinaplano. Hindi niya alam na nahulog lamang siya sa bitag dahil itong si Darius ay may sarili lamang interest. Bumalik lamang ito dahil lamang sa mga ari-arian ng kanyang ate at hindi talaga tunay ang pagmamahal niya kay Rosel. Ginamit lamang niya itong si Rosel dahil alam niya na close nga ang kanyang mga anak dito sa kanyang ate Jacinta. Alam niya kasi na kailanman hindi na siya pinagkakatiwalaan ng kanyang kapatid na si Jacinta sapagkat mula ulo hanggang paa ay kilalang kilala na ang kanyang pag-uugali at kailanman batid na nitong hindi na magbabago si Darius. Kaya naman itong si Rosel na walang kamalay-malay ay siya ang magiging pangalawang biktima. Masyadong inosente at mabait itong si Rosel at naniwala naman siya sa bait-baitan na ipinakita nga nitong si Darius. Natapos nga ang kanilang kasal ngunit sa gabi pa lamang na iyon ay biglang maglaho itong si Darius. Ayon sa kanya ay meron siyang meeting ngunit lingid sa kalaman ni Rosel ay meron pala itong babaeng kinatagpo at sa mismong honeymoon pala. Buong akala ni Rosel ay magkaaway lang ang dalawang magkapatid. Hindi siya naniniwala dito kay Jacinta. Noon pa man bago ituloy ang kanyang kasal ay binalaan na siya na hanggat maaari ay pwede pa siyang mag-give up o wag na ituloy dahil alam niyang kapahamakan lang ang mangyayari sa kanya sapagkat kilalang kilala niya itong si Darius at alam niyang hindi ito gagawa ng kabutihan sa kanilang mag-ina. Subalit dahil hindi nga nakinig itong si Rosel, nangyari na nga ang hindi dapat mangyari kung saan sa unang araw pa lamang ay nakita na ang pagtataksil nga nitong si Darius kung saan muli niyang kinagtagpo itong si Melanie. Si Melanie lang naman ang tunay na ina nitong si Tali. Dito kaya malalaman din niya ang sekretong tinatago-tago nitong si Darius, nitong si Melanie. Samantala, matutulog ng mahimbing itong si Rosel. Wala siyang kamalay-malay sa mga nangyayari. Subalit kinabukasan, makikita nga niya itong si Malu ang may lihim din sa kanya. Marami siyang gustong itanong nito tungkol sa kanyang baby na ipinagpalit at sinabi kalaunan na ito ay patay na. Naramdaman ni Rosel na merong tinatago si Malu kaya naman bigla naman lamang itong naglaho nang ito'y kanyang kumprontahin. At ngayong muli niya itong nakakasalubong, dito na nga niya kakumprontahin at tatanungin sa buong katotohanan. Magsasalita ba naman kaya si Malu o patuloy niyang ipagtatakpan ang kasinungalingan para lalong maniwala itong si Rosel dahil utos ng kanyang amo na si Chris na kailanman huwag sasabihin kay Rosel ang katotohanan?